Christ. Almighty God. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Malinaw po yung binahagi ng ating pagkagawa sa Panginoon sa Armando. Yung pagtakil po sa salita ng Diyos na ang ganda po na kanya pong sinishare mula sa Biblia. Na ito po ay tumutukoy sa grupo at individual ng bawat buhay ng bawat tao. Mayaman at mahirap, simply may pinag-aralan wala, may trabaho wala. Ang pinahagi po sa atin ng Diyos sa umagang ito, yung tungkol sa pagkakaisa. No? Ito po ay napakahalaga sa ating panahon na paano po ma-maintain ng tao yung salitang pagkakaisa. At ito rin po ang sinisigaw ng bansang Pilipinas na kailangan ang mga tao sa bansang Pilipinas ay magkakaisa. Pabor sa gobyerno, sa presidente, congressman, sa mayor, sa kapitan, maging sa fourth leader. At katulad nating napabilang sa isang community, katulad sa inyo dito po sa Baras, at kami din po sa Bagong Silang, na may mga kanya-kanyang pamilya, na ang bawat leader ng pamilya ay umaasa din na nagsisikap, lalo na ang mga tatay at nanay, na ang pamilya po ay magkakaisa. Tama po ba? At dito po sa pagkakaisang ito ay ipinakita po na hindi basta-basta ang pakikipagkaisa sapagkat may ginamit ang Diyos na mga lingkod niya. Ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 4 verse 5, nais ko lang pong basahin at 12 muna. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Sa magatuwid, ang binanggit po na kailangan magkaroon ang tao ng pakikipagkaisa at tumibay siya sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kailangan po maging sakdal siya, na bago siya maging sakdal ay ipinakita po kapag siya ay maging sakdal, saka lang po magkakaroon ng pag-edify ang katawan ni Kristo. And that is our ministry. Kasama po dito yung mga ebanghilista, yung mga apostol, yung mga propeta, yung mga guro, at yung mga pastor. At yung lima na ito, ang trabaho nito is to edify the body of Christ. Kaya kapag meron kayong nakikita mga churches, especially sa mga born-again Christians, at may mga pastor po at nagpakilalang mga lingkod ng Diyos, there is only one duty and responsibility na maging isa ang lahat ng tao sa Diyos, at ang tao ay makipag-isa sa tali ng Espiritu Santo. Amen. So ang paglilingkod ng tao sa Diyos at ang pagtuturo ng tao na ginamit ng Diyos para po ang tao ay maging sakdal upang maging matibay, upang maging banal ang isang tao, ay makipagkaisa siya sa katawan
ni Kristo. So, ang tanong, malaki po, kanina, tulad ng walis, sabi nga, na kapag pinagsama ang 100 pirasong walis at ginamit mo sa pagwawalis, yan po ay matibay. May walis ba tayo sa bahay? Amen. Merong sitwasyon sa ating family na minsan ang may trabaho ang lalaki lang. Minsan ang may trabaho ang asawang babae lang. Minsan sa ating panahon, kapag matanda na tayo, ang may trabaho, mga apo at mga anak lang. At salamat sa Diyos na tayong mga senior ay tumatanggap na rin ng tulong sa gobyerno na tinatawag para sa senior citizen. So kapag ikaw ay 60 above na or 70, ang tawag nga dyan is dual citizen. Bakit tinatawag siya dual citizen? Yung isa ano yun? Senior citizen. Yung isa ano yun? Dalawang citizen. Yung isa, senior citizen. Yung isa, dual citizen. Ano yung isa? Dual citizen. Yung isa, Filipino citizen. Yung isa, American. Senior citizen. Senior citizen. So, dalawang citizen. Okay. So, dito po ay pag binilang natin ang pastor sa buong Pilipinas, aba, thousands. Thousands po ang bilang. May mga pastor na naging pastor lang dahil sa naging 2 years ang pag-aaral sa Bible School. At meron ding mga pastor na nag-preach pa lang, pastor na. Dito po makikita natin na bakit ang church ngayon hindi ma-edify. At dito po, sa isang part ng isang ebanghelista na may kaloob, ito po, sa 2 Timothy chapter 5, chapter 4, verse 5. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Amen. Ang isang lingkod ng Diyos na ang kaloob niya ay evangelist, ibig sabihin kung meron siyang pagtitiis na dapat harapin na isang kahirapan, tiisan niya yung kahirapan na yon at ganapin niya ang ministeryong tinanggap niya sa Panginoon. Halimbawa po, kung ano ang aking ministeryo at kung ano ang inyong ministeryo. Merong ministeryong nagtuturo. Kung ang inyong ministeryo ay pakikinig. At sino ngayon ang nakaintindi sa pakikinig? At sino ngayon sa atin ang naipamuhay na ang aral ng Diyos? Ministry po yan. Now, pero nakasalalay sa leader, sa may kaloob, katulad ng kaloob na itong pagiging evangelist, na kailangan handa siya magtiis sa kahirapan ito. Halimbawa, sa time natin ngayon, kung wala kang income, wala kang kita, anong ibibili mo ng pagkain, masasarap na pagkain, na ipakain sa pamilya kung wala kang hanap buhay? And then, kailangan mong maghanap buhay, kailangan mong kumita, kailangan mong magtiis, ngunit kalimitan, naapektuhan ng tao ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Dahil ang lahat po ng oras, halos doon na lang sa paghanap buhay. Amen. Now, hindi ma-edify ang body ni Christ kapag ang mga evangelist sa panahon ngayon ay hindi makapagtiis ng 3 years, 4 years, 5 years ng kahirapan
Sapagkat maraming naglilingkod ngayon sa Diyos, swildado, may allowance. At kapag meron kang 5 anak, at kapag ang tithes and offering mo sa loob ng church ay 200 lang sa isang buwan, paano mo paaralin ang iyong mga anak? Paano mo pakainin ang iyong pamilya? Alam mo, ang nangyari sa karamihang mga nagpakilalang mga evangelist ngayon, ang church, ang mga followers in Christ, tinuturo nila ang aral ng Panginoon tungkol sa pagtatapat. Ngunit ang nakinabang, hindi ang mga followers in Christ, kundi mismo ang mga nagpakilalang mga leader sa loob ng simbahan. Now, paano po ma-edify ang body? Paano po maging sakdal ang isang body? Paano tumibay ang katawan ni Kristo sa panahon natin tulad ng sinabi ko, sapagkat ang mga ito hindi na makapagpigil sa 2 taon, 3 taong kahirapang dinanas niya, na inip niya sa kanyang sarili, hindi na niya ginagampanan ang pagiging evangelist. Nawala na sa kanya ang pagtitiis sa kanyang sarili, at siyempre kapag ang tao nakatingin sa kanyang leader na mahina, ganon din po ang followers on that church ay talagang nanghihina din. So paano tayo ma-edify individually sa panahon natin kung meron pong ganitong klaseng evangelist sa ating panahon na hindi makapagpigil sa kahirapan? Tulad sa amin po, transportation namin magkano every back and forth? Sino mag-provide sa amin? Hindi kayo. Hindi rin kami. Diyos. Amen. Now, in how many years sa mission na ginawa namin sa Panginoon, kami po ay nag-i-enjoy. At alam ko kayo din ay nag-i-enjoy. Sapagkat kapag ang isang leader, ang isang lingkod ng Diyos, handang magtiis doon sa pagiging ebanghelista, sa pangangaral ng salita ng Diyos, handa siya sa kahirapang yon, anuman ang kanyang kakaharapin, sapagkat alam niya ang mag-provide sa lahat ng bagay, Diyos. In other words, in any politics, division, struggle, trouble inside of the church, on that kind of evangelist, kapag meron siyang ganung pagpipigil, walang mangyayari sa loob ng church. Amen. Ngunit, kapag ang isang evangelist ay hindi kayang magtiis, hindi niya matiis ang mga kahirapan, iba ang takbo ng kanyang isip, ang iglesia po, marami nga, ngunit mahina ang lahat. Now, bakit ko binanggit ito? Okay? Sapagkat ang buong daigdig base sa mga propesiya ay nasakop na ng kabulukan. Under na tayo ng mga traditions of men. Tingnan nyo, binanggit ni Pastor kanina, kailan ang perfect birth ni Jesus Christ? Lahat ng propesyon, pag tinanong mo, sumang-ayon from 1521 century declaration. Kailan ang edad ng tao para bautismuhan? Below 10, below 20. Ngunit sinabi ng Scripture, eksaktong edad katulad kay Kristo, 30 anyos. In-interpret ng mga leader ngayon na itong baptism, kailangan as early as possible doon sa isang bata, sa isang tao, na kailangan mabautismuhan sapagkat merong coming of the Lord. Anytime darating siya, kailangan i-baptize ang mga bata, ang tao, sapagkat pagdating ng Panginoon, kapag hindi siya baptize, hindi siya saved. Sabi ko sa mga profesor, nasaan ang scripture na ipoprove nyo? Ay, pastor, sunod ka na lang. Ngayon, ang sabi ng scripture kanina, paano ma-edify ang church? Alam niyo, ang kumita lang leader. Ang followers wala. Ang tunay na matinding negosyo, bubulgar ko na, ang corruption matindi ang simbahan. Amen. Ngayon, kung si sister na ito
kaibigan ni nanay, napayungan siya na bago ka maghanap buhay, magnegosyo dyan, umatin ka muna sa gawain. Ibig sabihin, ang alam kasi ni nanay, ang tamang posisyon, seek ye first the kingdom. And then, righteousness. Ipamuhay mo yun. Yung mensahe na pinakinggan natin ngayon. And your problem today and tomorrow, God shall be added unto us. Amen. Pero, yung pinoproblema natin, ito ang problema ng buong daigdig. Kahit meron tayong thousands, millions, and billions, problema pa rin ng buong daigdig ang pera. Kaya po, maraming nanggugulang sa kapwa. Maraming mga Kristiyano na nadaya sa sinasabi nagpakilalang evangelist. Ngunit, hindi naman nila itinuturo ang mga katuruan tungkol sa binanggit natin na merong nag-pass over, ginampanan po ng tanghali, ng umaga, na samantala ang turo ng Biblia, gabi. Ay tayong walang alam, kain na ng kain. Pag lumakad yung communion kay, alam niyo, sabi ng Biblia, kapag mali ang communion, magkakasala ang tao sa katawan at dugo ni Kristo. Amen. Therefore, araw-araw may nagkasakit na diabetes, cancer, stage 1, stage 2. Saan galing yan, Pastor? Ang sabi ng doktor, sobra ka sa pagkain. Hindi po. Ang tao, kapag hindi naturuan ng tamang pagtuturo at naturuan tayo ng mga pikik na mga evangelist at pastor, ang tao kaya nagkasakit dahil mali ang pagsunod sa Diyos. Ngayon, pagka nagkasakit ka, ano ang ibabayad ng tao sa ospital? Karamihan ngayong lumapit sa gobyerno para magpatulong sa budget ng presidente, ng senador, ng congressman, sa mayor, barangay captain. Mahihirap. At minsan pa, kapag hindi ka malakas sa ating gobyerno, hindi ka matutulungan, hindi ka ma-priority. Karamihan yung iba, inatake na lang sa pila-pila sa ayuda. Hindi kasalanan ng gobyerno. Hindi kasalanan ng sinuman. Kasalanan ng mga taong ito nagpakilalang mga pastor at evangelist, hindi itinuturo ang tamang paraan para po makakalak ang tao sa sumpa ng kahirapan, sumpa ng karamdaman, sumpa na mula pa sa ating lahi na minana natin kaya hanggang ngayon. Ang salot na ito umiiral hanggang sa ating panahon. Amen. Ngayon, ito po ang binanggit kayo na ng ating pastor. Nais ko lang simulan sa verse 1. Sapagkat nakaka-bless po yung topic na ito sa alam nyo, ang Gospel of Grace. Ano na eh? Madalas nating narinig eh. To believe Jesus Christ, to follow Jesus Christ, to believe Him as our Savior. Yes. 2 years, 3 years, narinig natin yan. Bawat years ang dadaanan natin. Pero ang Gospel of the Kingdom, bibihira mong maririnig. Bakit po? Dahil minsan, yung nagtuturo, violator din doon sa kanyang tinuturo. Amen. Tingnan nyo. Dito po sa verse 1 ng Ephesians chapter 4, verse 1. Praise God. Aside po? Tanong ko muna sa bawat isa. Ibig ba nating pagpalain tayo ng Diyos? Amen. Parang mahina dito banda. Lubat. Mahina, lubat na ito. Ano na baterya? Sabi nga wala tayong kuryente. Sabi nga ni Pastor, mabuti si nanay siya sa pagiging kabandant nung nag-aaral pa siya. Ako, pag nagsasalita, parang namamalat ako. Pero sa tulong ng Panginoon, magagawa natin yan. Amen. God. Anuhin natin kompleto ang kuryente. Ang turo naman natin, taliwas sa kalooban ng Diyos. Amen. Air condition.
Kompletos kuryente. Pero ang turo natin, hanggang kamatayan, hanggang kahirapan, hanggang karamdaman. Anong pipiliin natin? Yung walang kuryente na ang ating turo ay hindi atin mula sa Diyos. Di ba po? Okay, itong sinabi niya. Namamanik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon. Amen. Pag bilanggo ka sa Diyos, pag ikaw pastor, apostol, propeta, guro, evangelist, ibig sabihin, you are in prison, a lifetime in prison of God. Pag sinabing lifetime, wala ka nang magagawa dyan sa iyong sarili dahil gusto ng Diyos, pag nasa loob ka ng kulungan niya, control ka niya. At hindi ka pabayang magkasakit, magkaproblema, mapapahamak. Alam niya ang pangangailangan natin. If you are in prison in Christ. Pero pag nasa labas ka ng kulungan, hindi ka sagot ng Diyos. Amen. If there is any leader today in every churches, pakilala kang pastor, ngunit hindi ka naman in prison in Christ, iba ang iyong implementasyon, umaayon ka sa traditions of men, ibig sabihin, you are outside the imprisons of God through Jesus Christ. Ngayon, kung ikaw ay follower sa isang leader ngayon at ganon, ang structure na pinaiiran sa loob ng church, kawawa ikaw followers doon sa leader na yun. Nakakaawa po sapagkat kung may piki na balde, may plastic, mas matindi ang pikian sa loob ng church. Ginagamit ang pangalan ng Diyos, ang Biblia, itinuturo ang Biblia, ngunit ipinakita po sa ating panahon na itong mga leader na ito, kung pwede lang, ma-edify na ang bansang Pilipinas hanggang Amerika, ngunit lumalala ang kaguluhan ngayon. Meaning, itong fivefold ministry hindi nagkaisa ngayon. Bakit po? Bakit? May church na ang baptism below 30 years old. May church na baptism exactong 30 years old. May nag-communion hindi hapon, tanghali, umaga. Hindi po unleavened bread, puro leavened bread. Skyflakes, tubig, Pepsi, Sprite. Ay tayo, walang problema. Sige lang kasi pastor yan eh. But be careful, brothers and sisters in Christ. Yun po ay taliwas sa itinakda ng Diyos. Ang tanong, paano titibay ang akin at inyong pananampalataya sa Diyos kung ganito ang ating mga naririnig na taliwas sa kalooban ng Panginoon? Amen. Hindi tayo kailanman maitibay. Pag tinanong mo si nanay, ilang taon ka na? 80. Kailan mo nakilala ang pagiging Kristiyano? Ay, elementary pa lang ako. Kumusta ngayong pananampalataya ngayon? Nakaalis ka na ba sa kahirapan? Pastor, talagang hirap ng buhay. That is why nakita-kita tayo ngayon. Dahil sa kalooban ng Diyos, mapasama tayo na maidibay bilang isa sa mga katawan ng Diyos spiritually bilang church. Ngayon, dito sa kamang ito, mapapansin niyo po sa Ephesians chapter 1 na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinatawag. O may trabaho tayo, may hanap buhay tayo. Tamang sinabi ni nanay na sinisir niya, bago ka maghanap buhay, unahin mo muna ang Diyos. Yun ang tamang lakad. Anong klaseng lakad? Katulad sa in-example ni Pastor na takiang-takiang? Hindi. Sa Bisaya kasi takiang yun eh. Magsilakad ng nararapat sa pagkatawag nasa inyo'y tinawag. Pastor ka, evangelist ka, apostol ka, propeta ka. Okay. Pastor, hindi namin alam yan.
yung competition ng birth of Jesus Christ. Ang daming propeta nagpakilala ngayon sa ating panahon. Sino? Ang daming propeta po. May local, may international. Bakit hindi nila na-interpret ang perfect birth of Jesus Christ? Sapagkat yan ay prophetic competition. Maging ang mga feast of the Lord nasa ilalim ng prophetic competition. Ang daming propeta, bakit hindi na na-interpret? Para na maturuan tayo. Ano kaya ang meron sa mga propetang ito? Ang sabi kanina, may isang bautismo, kanya-kanyang bautismo. May bautismong Acts 2:38, may bautismong chapter 28, 19, and 20. Hindi magkaparehas ang bautismo. So paano magkaisang espiritu? Pagdating sa katawan, iba din ang baptism. Paano magkaisa ang katawan? Ang sabi doon, may isang katawan. May isang pananampalataya. Okay. Itong church na ito, ano ang kanyang pananampalataya sa Diyos? Yung Diyos na anak at Diyos Ama. Ilan na yung Diyos? Dalawa. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ilang Diyos? May mga church, ganyang nagtuturo. Ngunit may isang Diyos lang. Ang Ama. Sa pangalang Jesus Christ. Now, itong iba-ibang paniniwala ng mga pastor, ng mga evangelist sa iba't ibang mga churches. Bakit hindi itinuturo ng maraming pastor na may isang Diyos lang? Bakit may kanya-kanya? And that is why hindi po magkaisa ang lahat ng churches dahil bawat mga leader ngayon may kanya-kanyang personal interest. Ang gusto natin po, mga kapatid kay Kristo, yung interest ng Diyos sa akin at sa inyo at sa buong daigdig. Kaya ipinakita po dito, tingnan natin. Tuloy lang natin. Verse 2. Nang buong kapagkumbabaan at kaamuan na may pagpapainuhod na mga batahan kayo sa pag-ibig. Tingnan niyo po ha. Ang pag-ibig, ipinakita po sa 1 Corinthians 13, nandyan po lahat yan. So what is the meaning of love? Love means correction. Ibig sabihin, dahil mahal ng Diyos ang buong daigdig, kinukurik ngayon lahat ng pastor, lahat ng propeta, lahat ng mga evangelista, pastor, at guro. Kinukurik ngayon lahat ng Diyos sapagkat hindi na edify ang body ngayon in every churches. Dahil lahat, karamihan ng churches, liban sa totoo, hindi po nakahilagpos sa sistema ng tradisyon ng daigdig. Okay, off na lang pastor. Ito maingay. So, ito po ay atin pong binabahagi sa isa't isa. Pagpatay ka lang. Yung kahalagahan po dito. Yung kahalagahan na ito ipinakita po na ibig sabihin ng pag-ibig means correction. Pag kinukorek tayo, huwag kayong nakatingin sa leader, sa pastor, o sa isang sino man. Ang titingnan natin yung pagkorek ng Diyos sa atin. Sapagkat mahal tayo ng Diyos eh. So what is the meaning of love? Love means correction. Pag kinorek ng Diyos ang sarili ko, meron akong mali. Meron akong pagkukulang. Ngayon, nung nakita ko po ang competition ng Gregorian calendar sa celebration ng mga feast of the Lord, talagang nasa ilalim ng dagdag bawas ang pag-aaral. At sabi ko, paano namin masundan ito, Panginoon? At yung pagsunod na ito, napansin ko po na may kasabay na pagtitiis kang gagawin. Nandiyan na yung wala kang tulong. Nandiyan na yung may babayaran kang marami. Nandiyan na yung may mga obligasyon ka na hindi mo in-expect sa buhay mo na nangyayari. Nandiyan na yung
may mga utang ka na kailangan mong bayaran. Nandiyan na yung iniisip mo kung paano makasurvive ang pamilya mo in this year or next year, after 3 years, after 2 years. So ang isip minsan ganyan araw-araw. At naging double time ang iyong sarili na inisip mo, kailangan may pira ka. Ngayon minsan, umaating ka sa church, nakikinig tayo ng aral sa salita ng Diyos, yun ang ating tanging pag-asa na itong pagsaway ng Diyos sa atin, hindi lang pala sa atin, kundi sa buong daigdig na ito, sapagkat kung meron kang pagpakumbaba at pag-ibig sa iyong sarili, una mo nang ginawa ng Diyos yun. Kaya nilinaw po sa Scripture na mga batahan, kayo sa pag-ibig. So, love means correction. Amen. Amen. So, tayo, we are under Jesus Christ government. Ano ibig sabihin ng Jesus Christ government? Jesus Christ government means love. Amen. Amen. Ngayon, if you are under Jesus Christ government, nasa ilalim ka ng kanyang kaharian, ng kanyang paggoberno. Pag nasa ilalim ka ng kanyang paggoberno, ikaw ay gagamitin instrumento para ituro ang totoong pag-ibig. So what is the meaning of love? Love means correction. Sabi sa akin, Pastor, kami sa biyaya, kayo sa kaharian. So, malinaw, All things, yeah, all things. dahil tayo para sa kaharian, sa tulong ng Diyos, humanda kayo. Sapagkat, ang sabi ni Apostol Pablo, ang ministro ng Diyos ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi kilabot sa gawang masama. Lahat ng masama ngayon, kahit sabihin mong pastor ka, kahit sabihin mong evangelist ka, kahit sabihin mong apostol ka, kahit sabihin mong propeta ka, at taliwas ka sa pagkakaisa na sinabi ng Diyos to edify the body of Christ, humanda ka sapagkat ang kalaban nyo ay Diyos. Amen. Dahil kalaban nyo ay Diyos, mag-start kayo mula ngayon. Lahat ng mga nagpipikit ng aral ng Panginoon, under His government, under His kingdom, darating ang wrath ng Diyos para parusahan ang mga taong naglilingkod sa Kanya na hindi naluwalhati ang Panginoon. Ngayon, doon sa mga taong nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, humanda ka rin sa pagpapala na pinangako. Amen. Amen. Palakpakan natin ang tingnan niyo po, napakaganda ang binigay ng Diyos sa ating panahon. Okay. Anong sabi? Verse 3, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa talik ng kapayapaan. Once ng isang tao, base doon sa pinanggit natin kina sa Scripture, may isang katawan, may isang Espiritu, may isang bautismo, may isang pananampalataya, may isang Panginoon. Dito, kapag pinaghati ng isang nagpakilalang lingkod ng Diyos, ang Espiritu, ang kapayapaan wala sa taong yan. Amen. Huwag niyong tingnan at pakinggan ang salita lang ng isang tao o tingnan mo ang lakad ng isang tao, tingnan mo kung anong pangyayari ng isang tao, kung siya ba talaga ay nasa tali ng kapayapaan o wala. Kaya ako tahimik lang. Okay? Sapagkat kayo at ako may mga kapitbahay. Ako ay may kaibigan, maraming mga pastor. At marami akong narinig ng mga pastor laban sa akin, pero wala silang narinig galing sa akin. Amen. Bakit po? Nasa akin yung kapayapaan. Amen. Kapag ang isang pastor naninira sa isang tao, sa isang lingkod ng Diyos, sa isang pastor na nangaral ayon sa katuwiran ng Diyos, yung pastor na yun ay walang kapayapaan. Strictly speaking, na ito ay hindi nakadesign sa pagkakaisa. Ang mga taong ito ay nakadesign sa division inside of the church. Kaya kawawa ang mga followers in Christ kapag nadaya ng mga ito. Sometimes ang church ginagamit na front lang. In any syndicate today, in any business today, ang karamihan po may mga front para po ang syndicate
ay mapairal nila at hindi matris ng gobyerno. And how many thousands of intelligence today? Alam niyo, nabubuking ngayon na ang dami palang mga intelligence ng gobyerno in every department. Kahit sa inyo dito, may mga intelligence dumating. Ako, intelligence eh. Hindi lang nasa libutan ng Diyos. Amen. Na-detect namin kung sino yung mga leader na hindi nagtuturo ng katotohanan. At itong pagsusuri, hindi lang ang gobyerno, kundi ang Diyos, na marami ngayong nagtuturo. Even in any independent church, may mga Korean, may mga foreigner, saan galing? Sa China, sa Korea. Pag tinignan niyo po, actually, hindi naman lahat, mga kapatid, kung pinaaral ang anak mo, praise the Lord. Kung ginasusan ang anak mo, praise the Lord. Kung may scholar ang anak mo at tinulungan ng mga missionary, praise the Lord. Amen. Amen. Pero wag ka, after in how many years, ikaw at ang anak mo, darating ang panahon, hanggat pagtanda, di mo na namalayan na hindi ka na nakakulong sa Diyos sa Sa sanlibutan kanila na. na. Totoo yun. Pastor, paano ito? Hawa ka nila. Nahirapan kami sa buhay. Ito lang income namin, 100 lang sa isang araw. Itong income namin, minimum lang. Bayaran pa ng kuryente, bayaran pa ng tubig. Ang daming bayaran, Pastor. Paano kami makasurvive? Hindi namin pwedeng tanggihan ang tulong ng mga ito. Yes. At maraming pastor po nasa ilalim ng ganitong mga allowances. Kaya ang church po, hindi po para sa akin pagdating sa pag-aari ng Diyos, ang bilang hindi thousands and millions of people, kundi bilang lang sa daliri. Ngayon, anong pakialam ng mga leader sa mga member? Meron akong pang-punerarya, meron akong naka-aircon ng bahay, meron akong kotse. Basta kayo, kung ayaw magsunod, nasa inyo yan. Hindi po ganun, mga kapatid. Dahil walang kamatayan ang pinag-uusapan to edify the body of Christ. Kung mayaman ang leader, dapat ang followers mayaman din. Amen. Purihin. Kung hindi naghihirap ang leader, dapat ang mga followers in Christ hindi rin. Ang tanong niyo sa akin, bakit? Mayaman ka na ba? Yes. Seek ye first the kingdom. Unang kayamanan yun. Tumingin kayo sa paligid. Lahat yung nakatatak dyan, kayamanan yan mula sa Panginoon. Kapag naintindihan mo yan, at naintindihan ko, pag binigyan ka, bigyan mo rin ako. Hallelujah. Pag binigyan ako, bigyan ko rin kayo. Pag binigyan si brother, bibigyan din si sister. Pag binigyan si sister, bibigyan si brother. Lahat ang bawat nakadesign to unify the body of Christ. Mga kapatid, kay Kristo, lagi ina-example ni Pastor Armando sa pag-aaral. Pag ikaw ay nakasakay sa isang jeep, kahit nakasabit ka, nakarating ka pa rin. Amen. Intindihan natin, sister. Amen. Si nanay dito sa ating pagtatapos pansamantala, instrumento ng Diyos. Maraming kaluluwa na nakakain. Nasaan ngayon yung akay niyang kaluluwa? Huwag mo nang hanapin yun. Amen. Dahil minsan nangingisda ka, hindi lahat na nakuha ng isda mo ay makain. Buti. Kita lang ito. Nanay, sister, ano sa tingin niyo sa inyong sarili ngayon? Pating? Isda? Balina. Balina? O tangigit? Ako naniwala. Ako'y naniwala. At tayo naniwala. Lahat tayo dito, hindi sa kalooban ng tao tayo nagsama-sama. The purpose is to edify the body of Christ. Hindi pinag-uusapan dito ang grado mo. Hindi pinag-uusapan dito yung experience mo. Ang pinag-uusapan dito that you are one of the Christ believers na magkaisa, makiisa sa katawan, sa espiritu, sa bautismo, at sa Panginoon. And that is the body of Christ na magkaisa to edify the body of Christ. Ngayon ang hirap. Dahil kung ikaw, nanay, may anak ang tatlo, yung isa, makulit, yung dalawa, behave, problema ng mag-asawa yan. So, paano pagkaisa ng mga anak? Hindi na kaya ng pagkaisa yan sa sarili nating paraan. Liban sa Espiritu ng Diyos. Ang church, ang daigdig, hindi kayang i-control ng mga pastor sa panahon natin ngayon.
Hindi kayang kontrolin ng gobyerno ang crime sa ating bansa. Hindi kayang kontrolin ng isang matalino ang sitwasyon ng ating daigdig na ito. Liban sa Espiritu ng Diyos. Hindi kaya ng isang pastor, evangelist, propeta, mga apostol, labanan ang sistema ng daigdig na ito, which is Colossians chapter 2 verse 8, na mali na ang paglilingkod sa Panginoon dahil karamihan ng binanggit ko po na bakit hindi kayang labanan sapagkat lahat po ay napenetrate ng lust of the flesh. Maraming nagtuturo, babae. Maraming nagtuturo. Alam na. Si pastor ang nagsabi yun. At nagtaka ako, merong isang pastor na napansin ko po, mahilig makinig sa isang preacher na yung preacher na ito ay malambot ang mga sinasabi. Ngayon, kung ganyan kayong pastor, paano ang congregation mailibay? Puro ganyan. Mahunayin. Amen? Malambot. Pag malambot ka, paano mo kalabanin ang dragon? Paano mo kalabanin ang mga usok? Ang ibig kong sabihin, itong binanggit nga ni Pastor kaya na si San Ibon, napakaliit lang yun. Ang galing ng kanyang alam. Kayong taga-bukid, alam niyo kung anong ibon tinutukoy ni Pastor. Maraming magaling magtahi. Minsan tayo, sa literal na kalagayan, pag nagpatahi ka doon sa isang sastre, huwag dyan, doon sa kabila. Bakit? Hindi magandang tahi. Dito ka. Minsan sa buhay natin, lipat tayo ng church, medyo okay to. Baka bibigyan ako dito. Baka ito, bibigyan ako. Baka ito, mas okay to. Tapos may ibang mga leader, sige, dito ka kasi gano'n. Pinipilit. Kasi dito, makakakain ka. Dito, kumakain doon. Kumakain ka. Naalis ka. May tahi na sigsag. May tahi na di ko malaman kung anong klaseng tahi. Alam yan ni Sister Bill. Ito, sastre ito eh. Alam niya, may nag-order sa kanya at alam niya kung anong Tahi sa maong. klaseng sa tahi. sida. Pantalon, blouse, yan, kortina, gawa niya yan. Tinitingnan kong tayo, okay ah. Okay naman. Ang problema, minsan sinasabi niya, sagot ko na lang yan. Sabi ko, nakakahiya naman dito sa tao ito. Sagot niya. Yung uniform niyo, sa kanilang yung bayaran. Sabi niya, kung may pera ko, patatahian ko kayo. Kung totoo siya na, lahat tayo bibigyan na ng sarili ko. Eh, under budget siya eh. Pero kaya niya sa tulong ng Diyos. Papahala. Pero inisip ko, Yan ang ginagawa. tamang scripture. Kapag ikaw ay nabilong to edify the body of Christ, Walang umanda ka sa blessing na ibigay siya. Amen. Hallelujah. Baka ngayon, naka-attend ka, kung may blessing ka na, wala ka na dito. Saan si Brad Lope? Nandun sa Mindanao. Saan si Brother Noel? Nandito. O, ba't nagkahiwalay itong dalawa? Ay, tika mo. Nasaan yung dalawa? Nandun sa gawain ng Panginoon. Yun lamang. To edify the body of Christ, it is very important. Kung alin po ang pinakamabisa, yung nanatili ang tao sa kalit ng Espiritu. Kaya ang Espiritu Santo hindi pwedeng pigatiin. Amen. Amen. Halimbawa, gawain ng Panginoon against the traditions of men. Hindi kay Kristo yun eh. Every Thursday, may covenant tayo sa Panginoon. Kailangan gawin natin yun. Kasi ang covenant natin hindi naman sa akin, sa Diyos. Now, kapag ipagawa ito ng Diyos na isang building, eh siyempre, nandyan yung karpentero, nandyan yung mason, puno tayo sa simento pag pinagawa ito tuwing Wednesdays. Pwede po tayo sa bahay ni Tatay Lope, pwede po tayo sa mga resorts. Basta yung araw na yan, katulad ng araw na ito. Hindi hapon, kundi umaga. Nakatapat. Amen. Amen. Kaya po, ang lahat ng ito ay para sa kalawalatian ng Diyos. Amen. Ang purpose to edify Edify. the body of Christ. May isang bautismo, may isang katawan, may isang Panginoon,
may isang pananampalataya Isang spirit. at may isang Spirito. Espiritu. Now, Hallelujah. despite to edify the body of Christ, ang purpose ng Diyos, ang mensahe kanina, mensahe binahagi natin ngayon, to edify the body. What is the purpose? To transfer us from the death to life. To transfer us from the wrath to riches. Pag pinagpala ka, hindi na para sa iyan, kundi para sa kalagayan ng Diyos. God is good. Oh, Ang pinakamataas ko po. Happy first day of the week. God bless us all. Amen.